Kung ako naging bahagi ng EDSA noon, ang aking paninindigan ay nakasentro sa kapayapaan at tunay na pagbabago para sa lahat. Ang pangunahing layunin ko ay makiisa sa milyong-milyong Pilipino na naghahangad ng isang mas mahusay na bansa. Hindi ako pupunta doon para maghasik ng gulo o makipag-away. Sa halip, ang aking presensya ay magiging simbolo ng pagkakaisa ng mga ordinaryong mamamayan na gustong magkaroon ng boses at makamit ang kalayaan. Ang aking paninindigan ay mapayapa. Naniniwala ako na ang pagbabago ay mas matatag at makabuluhan kung ito ay nakamit ng walang karahasan. Ang EDSA ay isang patunay na mas malakas ang pagmamahalan, pananalangin at ang pagtutol ng walang armas kaysa sa anumang dahas. Ang layunin ko ay ang makisa sa pagpapakita ng kapayapaan at pagmamalasakit sa bawat isa maging sa mga sundalo. Ang aking paninindigan ay para sa tunay na demokrasya. Gusto kong makita ang isang Pilipinas kung saan nire-respeto ang karapatan ng bawat isa, kung saan malayang nakakapagpahayag ang mga tao, at kung saan ang gobyerno ay tapat na naninilbihan sa kanyang mamamayan. Ang layunin ko ay suportahan ang isang sistema na tunay na kumakatawan sa boses at kagustuhan ng nakakarami. Sa madaling salita, kung ako ay naging bahagi ng EDSA, ang aking paninindigan ay para sa isang mapayapang pagbabago tungo sa isang mas makatarungan at mas malayang Pilipinas para sa lahat ng Pilipino. Ang aking layunin ay maging bahagi sa isang kilusan na nagpapakita ng lakas, ng pagkakaisa at ang pagnanais para sa isang magandang kinabukasan nang hindi gumagamit ng dahas.